Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Parang lakad-takbo na yung ginagawa niya. Nang mas malapit na siya sa akin, nakita ko yung mga mata niya at napaurong ako. Wala siyang mga mata at purong black lang yung nandoon sa eye socket niya. Sa pagsapit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilala, The Pinoy Horror Stories. Masarap sa pakiramdam ang tumulong sa kapwa. Pero minsan, kahit gaano pa kaganda yung intensyon natin, may mga pagkakataong ke-questionin tayo ng iba at susukatin ang kagustuhan nating tumulong, hindi sa pamamagitan ng pusong meron tayo, kundi sa mga material na bagay na naibibigay natin. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Ako po si Marga. Nang makasali ako sa isang grupong nagsasagawa ng mga outreach programs, ay kakaresign ko lang sa aking trabaho. Hindi naman sapilitan ang pagdodonate namin at dahil nga wala akong pera, yung sarili ko ang binovolunteer ko sa iba-ibang mga task para may ambag ako kahit papano. Halos 7 months din akong sumasama sa iba't ibang mga charity events sa province namin at iba pang mga kalapit na lugar. Yun nga lang, may mga iba akong kasama na hindi pala natutuwa sa akin. At yun ang naging reason kung bakit naglaylo ako sa grupo habang wala pa akong work. Sobrang sama ng loob ko noon dahil alam ko naman sa sarili ko na I gave my best. Pero hindi iyon sapat sa standards ng iba. Yung mga frustrations ko na yun ay naibaling sa family ko na nagdulot na palagi naming pag-aaway ng mommy ko. Pakiramdam ko kasi ay lagi nila akong pinagkakaisahan, kaya I always snap back at them. One time, nagpasama sa akin ang kaibigan kong si Gladys na umuwi sa hometown niya. Namatay kasi yung dati niyang yaya at doon sa luma nilang bahay ito ibuburol. Nataon naman na magkaaway kami noon ni Mami, kaya sumama ako kay Gladys para makapagpalamig rin ng ulo. Habang nasa biyahe kami, iyak ng iyak si Gladys dahil mula nung makapagtrabaho siya ay hindi na siya nakadalaw sa yaya niyang nag-alaga sa kanya mula pagkabata at kung hindi pa ito namatay ay hindi niya ulit ito makikita. Napaiyak din ako noon kasi naalala ko si Mami at nag-guilty ako sa pang-aaway ko sa kanya. After ng napakahabang biyahe, nakarating na rin kami sa bahay nila. Yung pamilya ng yaya niya ang nakatira sa dati nilang bahay at tumata yung caretakers nito. Walang gaanong tao nang dumating kami pero biglang dumagsa yung mga nakikiusyoso dahil sa lakas ng paghagulgol ni Gladys. After 2 days, dumating yung mga parents at kuya ni Gladys galing sa Canada. At after another 2 days, inilibing na yung yaya niya. Pagbalik namin galing sementeryo, may nadaanan kaming isang home for the aged na 2 kanto ang layo mula sa bahay ni Gladys. Itinuro ko iyon sa kanya at tinanong kung nakapasok na siya roon. Ngumiti naman si Gladys at saka pinahinto sa kuya niya yung sasakyan.
Bumaba kami at niyaya niya akong pumasok. Noong una ay nag-aatubili ako pero nang magpakilala si Gladys sa guard ay pinapasok kami kaagad. Yung uncle pala ni Gladys ang direktor ng center na iyon. Sa unang tingin mula sa labas ay para itong isang high school. Pero pagpasok sa loob, dun mo palang makikita yung kabuuan. Para siyang maliit na village na may iba't ibang facilities. Nawili kami mag-picture-picture sa garden at resting area kasi eksaktong nagsimula ng mamulaklak yung mga halaman doon na lalong nagpaganda sa paligid. Hanggang second floor lang yung mga residential buildings doon at may isang building na ground floor lang. Doon yung mga hospice care para sa may mga seryosong karamdaman at may mga severe cases gaya ng demensya. Nasa meeting noon yung uncle ni Gladys kaya naglibot-libot muna kami. Pumunta muna kami sa may covered court at pinanood yung mga nagsusumba. Habang nakaupo, may napansin akong matandang babaeng nakatayo sa tabi ng punong akasya na nasa gilid ng court. Nakaharap siya sa amin at kumakaway. Tiningnan ko si Gladys, pero patuloy lang siya sa panonood sa mga nag-workout at sumasabay sa sayaw nila. Imposibleng hindi niya iyon nakita kasi naka-stand out yung matanda sa pwestong kinatatayuan niya tapos ay kumakaway pa. Nagpatay-mali siya na lang din ako at nag-focus sa panonood. Nang pasimple kong tingnan ulit yung matanda, ay wala na ito sa pwesto niya. Doon ko na niyaya si Gladys na bumalik na sa bahay nila. "Be, uwi na tayo," sabi ko sa kanya. "Hala, kakadating lang natin, be. Wait na natin yung uncle ko. Hingi tayo ng pangmeryenda, nagugutom na ako eh," sagot niya sa akin. Napahawak na lang ako sa braso ko at hinimas-himas ko yun para mawala yung kilabot na unti-unting nabubuo sa balat ko. Nang mainip kami sa panonood, ay nagpasya kaming puntahan na ang uncle niya sa office. Meron kaming nadaan ng mga kwarto kung saan ginagawa yung mga indoor activities like arts and crafts, yung mga indoor games at iba pa. Air-conditioned din yung mga rooms kaya sarado yung mga pinto. Doon lang kami sa mga glass window sumisilip kaya nakikita namin yung mga ginagawa nila. Doon sa isang room, merong naglalaro ng chess kaya dumikit kami sa salamin at nilagay yung mga kamay namin sa itaas ng mga mata para makita ng maayos yung nasa loob. Biglang, may sumulpot na matandang lalaki sa kabilang panig ng bintana at idinikit yung mukha niya sa salamin. Sabay kaming napatalon sa gulat ni Gladys at napasigaw. Tawang-tawa naman yung matanda. Habang tarantang lumabas yung isang attending staff para tingnan kung napaano kami. May mga iba ring seniors na sumilip sa bintana at nakitawa nang makita ang mga gulat naming itsura. Hinila na ako ni Gladys palabas dahil naihi siya ng kaunti sa pants niya at dali-dali kaming umuwi sa kanila. Kinahapunan ay pumunta ang uncle ni Gladys sa bahay at ikwento namin sa kanya ang nangyari. The next day, meron silang event sa center at in-invite kami ng uncle niya. Ayaw sumama ni Gladys dahil gusto niyang matulog maghapon kaya ako na lang ang nagpunta. Birthday daw ng isang government official sa lugar nila at doon sa center idadaos ang party niya. May mga pa-games at pa-contest para sa mga matatanda kung saan manalo man o matalo ay may matatanggap na regalo kaya sobrang tuwang-tuwa ang lahat. Habang naglalaro yung iba, may napansin akong isang lolo sa bandang gilid. Tahimik siyang nanonood, nakikitawa at nakikipalakpak pero parang nakahiwalay siya sa ibang mga matatandang naroon at hindi sumasali sa mga palaro. Minsan nagsasalita siya pero wala namang kausap
kaya naisip ko na baka kumakanta lang siya or kung ano man. Sinubukan kong hindi siya pansinin pero hindi ko rin matiis kaya nilapitan ko siya. Magandang hapon po, Lo. Nag-e-enjoy po ba kayo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Medyo nagulat siya at natigilan kaya lumayo ako ng kaunti. Lumingon siya sa kanyang right side at tumitig doon ng ilang segundo. Tapos ay bigla siyang yumuko habang magkapatong na inilagay yung mga kamay niya sa kanyang kandungan. Hindi ko alam ang aking gagawin, kaya lumayo na lamang ako at bumalik sa aking pwesto. Minsan ay sinusulyapan ko pa siya at napansin kong para siyang hindi ba pakali. Maya-maya ay may lumapit na nurse sa kanya at binigyan siya ng tubig. Lumabas ako para umihi at pagpasok ko dun sa hallway papuntang banyo. Nakita ko naman sa di kalayuan yung matandang babaeng kumakaway sa akin. Dumingon ako sa likuran pero walang ibang tao roon. Nagdadalawang isip ako kung tutuloy pa ba ako sa banyo kasi nasa tapat mismo ng pinto yung matanda. Nang hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko, biglang naglakad papalapit sa akin yung matanda. Hindi ko alam pero nagpanik ako saglit at hindi makakilos. Sa itsura at ayos ng matanda ay hindi mo aakalaing kaya niyang maglakad ng ganun kabilis. Halos parang lakad-takbo na yung ginagawa niya. Nang mas malapit na siya sa akin, nakita ko yung mga mata niya at napaurong ako. Wala siyang mga mata at purong black lang yung nandoon sa eye socket niya. Bigla akong tumalikod at milagrong nakahakbang palayo. Sa pagkakatanda ko ay ilang hakbang lang ang layo ko mula sa entrance ng hallway na iyon. Pero halos tumatakbo na ako ay hindi ko pa rin makita yung labasan na pinasukan ko kanina. Kahit pakiramdam ko ay nasa likuran ko na yung matandang babae, pinipigilan ko yung sarili ko na lumingon dahil natatakot ako sa mga mata niya. Sa mga horror movies na napapanood natin, very cliche na yung mga eksenang madadapa yung bida kapag hinahabol ng evil being o kung anumang masamang elemento. Pero I tell you, kahit sa totoong buhay ay nangyayari rin iyon. Habang tumatakbo kasi, lalo na if may humahabol sa'yo, hindi ka na nakakapag-pay attention sa paligid mo at nakapokus ka na lang sa thought na dapat ay makalayo ka. Kung gaano kagulo yung isip mo with all the mixed emotions that you feel, ganun din ang nangyayari sa katawan kaya it may result to jumbled feet at tripping. At yun nga, natisod ako sa sarili kong paa at bumagsak sa simento. Mabilis ako tumayo at napasigaw ng may humawak sa braso ko. Pagtingin ko ay yung lolo pala na nakita ko sa loob yung umaalalay sa akin patayo. Iha, ayos ka lang ba? Mahina niyang tanong. Mabilis kong nilingon yung matandang babae pero wala na ito. At dun ko na-realize na naroon pa rin ako sa pwesto ko kanina even though tumatakbo na ako. Nakahinga ako ng maluwag at dun ko palang na-feel yung sakit ng tuhod ko na tumama sa sahig. Huwag kang mag-alala, wala na siya. Sabi ni Lolo. Napatigil ako sa paghaplos ng mga tuhod ko at tumingin sa kanya. Nakikita niyo rin po ba siya, Lo? Tanong ko. Umiling siya at sumilip sa may labasan. Hindi ako ang nakakita sa kanya. Si Alberto. Si Alberto ang nagsabi sa akin na puntahan ka. Sabi ni Lolo. Sino pong Alberto? Tanong ko at sinundan ng tingin kung sino yung sinisilip niya pero wala namang tao roon. Yung dalaw ko. Sagot ni Lolo at tumalikod na para umalis. Sinundan ko si Lolo pero tinawag ako ng isang orderly
para ibigay yung ipinabalot na ulam ni Uncle para kay Gladys. Nang habulin ko ulit si Lolo, hindi ko na siya makita kaya nagpasya na lang akong umuwi. Malapit na ako sa gate nang matanaw ko si Lolo na nakaupo sa may garden. Naglakad ako patungo sa kanya, pero biglang napahinto nang siya ay nagsalita. Pero bakit nga? Medyo pagalit niyang tanong. Sabihin mo, bakit hindi ka na dumadalaw sa akin? Pumwesto ako sa mahalamang part ng garden at nakinig kay Lolo. Siya lang naman ang naroroon at wala siyang hawak na phone kaya nagtataka ako kung sino yung kinakausap niya ng seryoso. I strained my ears carefully para marinig kung may sasagot ba sa kanya, pero except sa may kaunting ingay na galing sa party at iilang tricycle na dumadaan sa labas, wala akong ibang narinig na sound o sagot. Muling nagsalita si Lolo. Kung alam ko lang, hindi ko na siya sana pinuntahan. Katulad kanina, walang sumasagot kay Lolo at tahimik lang ang paligid. Bigla akong naisip na parang ako yung tinutukoy niya sa last niyang sinabi, kaya tuluyan na akong lumapit sa kanya. Lo, sino po yung kausap niyo? Tanong ko sa kanya at gulat siyang napalingon. Hindi siya sumagot at sinimangutan niya lang ako. Sinubukan ko ulit mag-initiate ng usapan pero umiismid lang siya kada may sasabihin ako. Naisip ko na lang na baka may demensya rin si Lolo katulad ng ibang mga matatanda sa center, kaya nagpaalam na ako sa kanya. Pagdating ko kay Gladys, ikinuwento ko sa kanya yung mga nangyari pero imbis na i-comfort niya ako, ay nainis pa siya. Yan kasi ang problema sa'yo, be. Masyado kang nosy. Ay nako. Sermon niya habang iniinit yung mga dala kong ulam. Alam mo, be, ikaw na mismo yung nahihirapan sa mga nakikita mo. Kaya wag mo nang dagdagan pa. Let other people deal with their own problems. Huwag ka nang sumausaw pa. Sabi niya na may halong inis. Hindi na ako kumibo at sinamahan siyang kumain. Aminado naman ako na nagiging pakialamera ako minsan. Kaya there are times na naiipit ako sa mga alanganing situation. Pero parang mas mahirap kasi yung midalahin ka sa konsensya kapag nagkait ka ng konting tulong na alam mong kaya mo namang ibigay sa iba. Kinabukasan ay maghapon kaming namasyal ni Gladys. Nang maggagabi na ay nagyaya na akong bumalik sa bahay para makapag-ayos ng gamit dahil uuwi na ako sa amin sa susunod na araw. Sumakay kami ng jeep pa uwi at habang nasa daan ay itinuturo sa akin ni Gladys yung mga nadadaanan naming lugar. Nagulat ako. Nakita ko si Lolo na nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakalampas na kami sa kanya nang mamukaan ko siya kaya sumilip ako sa bintana. Naroon pa rin siya sa pwesto niya at nakatingin sa akin habang kumakaway. Nagpara ako pero sinabi ng driver na bawal daw magbaba roon at sa next kanto na lang kung pwede. Hoy! Be, ano ba? Bakit? Nagtakang tanong ni Gladys. Lumingon ako sa may pasukan ng jeep at hinanap si Lolo. Be, nakita ko si Lolo doon. Sagot ko sa kanya. Ha? Sinong Lolo? Tanong niya ulit. Yung nakita ko sa center, yung may demensya. Wika ako sa kanya. Hoy be, kumalma ka nga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Paano naman makakapunta yung sinasabi mong Lolo doon sa kanto na yun? This oras ng gabi, mag-isa lang siya, bakit siya tatayo doon? Ano ba? Sabi niya. Huminto na yung jeep, pero sinabihan ni Gladys yung driver na hindi na kami bababa. Pagdating sa kanila, agad akong nagyayang pumunta sa center para tignan si Lolo. Be, sigurado ka bang si Lolo yung nakita mo? Natatarantang tanong ni Gladys dahil namumutla na raw ako ng todo. Oo be, pati yung damit na suot niya kahapon. Suot niya pa rin, hindi ako pwedeng magkamali. Sagot ko. Pagdating sa center, dumiretso kami sa office ni Uncle at ipinaliwanag ni Gladys yung nakita ko. Baka naman kamukha lang. Hindi namin sila pinapalabas basta-basta lalo na paggabi na.
sabi ng uncle ni Gladys. Napahawak ako sa braso ni Gladys nang mapansin niyang sobra akong nangingilabot. Paano kasi, habang nagsasalita si uncle, napatingin ako sa may gilid niya. 3 lang kaming naroroon sa loob ng office, pero 4 yung mga aninong nagre-reflect sa pader at yung isa ay nasa right side ko. Uy, be! Uy! Napapano ka ba? Nagpapanik na yung boses ni Gladys habang hinahaplos ng mabilis yung braso ko para maalis yung mga kilabot na nararamdaman ko. Pumikit ako at saka huminga ng malalim. Pagmulat ko ay wala na yung isang anino. Pinainom ako ng tubig ni uncle at pagkatapos ay isinama niya rin ako sa male ward kung saan nakaroom si lolo. Nadatnan namin siya na nakaupo sa bed at nakatingin sa labas ng bintana. Oh, see? Sabi na sa'yo hindi siya yung nakita mo, sabi ni Gladys. Pagbaba namin, tinawag si uncle ng isang male nurse at may ibang pinakitang mga papers. Sinabihan kami ng uncle ni Gladys na hintayin namin siya sa may pantry para maihatid niya kami pauwi. Nadatnan namin sa pantry yung ibang staff na naka-break at nagkikwentuhan. Nakipagtsikahan na rin kami ni Gladys sa kanila hanggang sa mabanggit sa usapan si lolo. Kaya pala pamilyar ka Ikaw yung kahapon, di ba? Sabi nung nurse na nakasalubong ko. Tumango naman ako at ikinwento sa kanila na may kausap si lolo pero wala naman siyang ibang kasama. Ang sabi nung nurse, ganun daw talaga si lolo. Meron siyang kaibigan na dumadalaw sa kanya araw-araw pero ang problema, walang ibang nakakakita sa dalaw na iyon kundi si lolo lang. Minsan, hinahanap daw ni lolo yung dalaw niya dahil umalis ito habang naglalaro sila ng chess. Chinek nila sa visitor's log at mga CCTV cameras pero wala silang ibang nakitang kasama ni lolo. Mag-isa siyang naglalaro ng chess at yung mga pieces sa kalaban niya ay nakasteady lang. Tinanong ko kung ano yung sakit ni lolo. Hindi kumibo yung mga nurse. Siguro dahil bawal i-disclose yung information. Basta-basta sa ibang tao. Bumulong yung isang orderly sa akin na mga 3 or 4 years na raw na hindi dinadalaw si lolo ng kanyang pamilya at yung sustento lang ang pinapadala sa kanya. So basically, parang inabandona na siya nito. Naisip ko na baka sa sobrang pangungulila ni lolo sa kanyang pamilya, kaya naghahalusinate siya na may dumadalaw sa kanya. Nang bumalik si uncle, niyaya na niya kaming umalis. Paglabas namin ng gate, naisip ko na ang siguro lungkot ng ibang mga matatanda dahil kung kailan malapit na sila sa hangganan ng kanilang buhay, ay doon pa sila walang makakaramay na pamilya. Bigla kong naalala ang mommy ko at nagsabi ako kay Gladys na uuwi na ako that night. Pero hindi pumayag ang mama niya dahil baka mapaano raw ako. Buong gabing iyon ay hindi ako nakatulog at umiyak lang ng umiyak. Hindi na ako nag-almusal kinabukasan at nagpaalam na rin para makauwi. Hinatid ako ni Gladys sa terminal dahil sobrang daming pinadalang pabaon ang mama niya sa akin. Maiiwan muna si Gladys doon dahil 1 buwan ang bakasyon ng mga parents niya at kuya niya. Nang umandar ang bus na sinasakyan ko, sumandal ako sa bintana para umidlip. Napatingin ako sa labas at laking gulat ko nang makita ko ulit si lolo. Nakatayo siya sa tabi ng isang bus na nakaparada habang nakatingin sa akin. Maya-maya pa ay sabay niyang itinaas ang kanyang mga kamay at kumaway sa akin. Napatuwid ako ng upo at tumingin sa kanya. Akala ko nung una ay dahil lang sa lighting at shade sa pwesto niya. Pero nang tumagal, nakasigurado akong walang torso si lolo.
Bali yung ulo niya hanggang balikat yung nakikita ko. Mga kamay, tapos hita na at mga paa. Wala yung part ng dibdib niya at tiyan. Agad ako nagbawi ng tingin at hinila ng pasara yung kurtina sa bintana. Nagdasal ako ng taimtim dahil parang may something heavy na nakapasan sa bato ko. Halo-halong idea na yung pumapasok sa isipan ko, pati yung mukha ng matandang babaeng nakita ko sa center. After a while, kumalma yung pakiramdam ko at kahit tapos na akong magdasal, ay hindi pa rin ako nagmumulat ng aking mga mata. Sinubukan kong matulog pero medyo pahinto-hinto yung bus, kaya nagsimula akong mahilo. Bigla kong naalala na hindi pala ako nakainom ng Bonamine. Sobrang tindi po kasi ng motion sickness ko, Kuya Totoy, at ayoko yung amoy ng air freshener sa loob ng sasakyan. Kinuha ko na lang yung baon kong Vicks para maglagay sa nostril pero nabitawan ko yun at gumulong sa ilalim ng upuan. Nang yumuko ako para kunin yun, naramdaman kong may tumamping kamay sa bato ko at pilit akong isinusubsob sa sahig ng bus. Napakapit ako na mahigpit sa upuan para ma-resist yung force ng kamay. Oy! 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 Nasasaktan ako! Sumigaw na ako ng malakas pero hindi pa rin niya inaalis ang kanyang kamay. Ginalaw-galaw ko ang aking ulo at balikat. Saka mabilis na pumihit para mahawakan yung kamay na humahawak sa akin. Pagkabalikwas ko ng tingin, walang tao doon. Tumayo ako at luminga sa paligid. Pero lalo akong nangilabot dahil ako lang ang mag-isang sakay ng bus. Sigurado akong halos punuan kami nang umalis sa terminal at kahit may mga bumabang pasahero, hindi magiging ganito ka-empty ang loob ng bus. Kinuha ko yung mga hand carry kong bag at nagmamadaling naglakad palapit sa harapan. Magtatanong sana ako sa driver at konduktor. Pero hindi ko na ito naituloy nang makita kong si Lolo yung nagmamaneho. Humarap siya sa akin at ngumisi bago pinihit pa kanan ang manibela. Kitang-kita ko kung paano kami bumangga sa steel crash barrier sa gilid ng highway at dire-diretsong nahulog sa bangin. Hindi ko na matandaan kung ano yung isinigaw ko noon, pero alam kong iyon ang nagpagising sa akin. Nakamulatan kong may 3 o 4 na pasaherong nakatunghay sa akin at pinipilit akong gisingin. Miss, binabangungot po yata kayo, sabi ng babaeng katabi ko. Basang-basa yung mukha at dibdib ko noon dahil binubuhusan ako ng tubig ng isang ali kasi kahit anong yugyug daw nila sa akin ay ayaw kong magising. Tinutulungan nila akong umayos ng upo at pinainom ng tubig. Hindi pa ako makapagsalita dahil sa sobrang shock. Ito yung unang beses sa tanang buhay ko na napanaginipan ko ang sarili kong kamatayan. Medyo gumewang yung bus dahil may mga sharp curves yung highway na dinadaanan namin. Biglang nag-kick in yung nausea ko at muntik ng maduwal. Nataranta naman sa paghahagilap ng plastic yung katabi ko. Miss, may white flower ka ba dyan? Narinig kong tanong ng isang ale sa may likuran namin. Ito, Vicks. Bigay mo sa babae. Sabi naman ng isa pang ale na nakapwesto naman sa katapat naming upuan sa kaliwa. Nang abutin ito ng babaeng katabi ko, nabitawan niya yung Vicks at gumulong sa sahig. That is when I lost it. Pumalahaw na ako ng iyak dahil sa sobrang takot. Feeling ko ay premonition yung panaginip ko at parang naulit yung pangyayari kanina. Pinapatahan ako ng katabi ko at parang naaalarma na siya. Lumapit yung konduktor at medyo nagalit sa akin.
Yumuko na lang ako noon at nanalangin ulit. Iyak ako ng iyak kasi alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handang mamatay. Gumaan lang ang pakiramdam ko nung nakalampas na kami sa pabundok na highway at nasa kapatagan na ulit kami. Napansin ng katabi ko na medyo okay na ako at kinwentuhan niya ako para mawala yung tensyon sa aking katawan. Sa kabutihang palad, walang anumang masamang nangyari hanggang sa bumaba na ako sa bayan namin. Siguro nag-overact lang din ako dahil sa napanaginipan ko. Kaya nagsorry ako sa mga katabi kong pasahero bago ako bumaba. Nang makarating na ako sa bahay namin, nadatnan ko si Mami na nakaupo sa may kusina. Nagbabalat siya ng bunga ng malunggay. Tumingin siya sa akin nang pumasok ako, pero hindi siya kumikibo. I may have not realized this before, pero ang dami na palang wrinkles sa mukha ni Mommy. Loose na yung balat niya sa may cheeks, leeg at braso. Halata na rin yung mga puting buhok niya. Naalala ko tuloy yung mga matatanda sa center. Siguro dahil tinitake for granted ko yung existence ni Mommy sa buhay namin magkakapatid. Nakalimutan kong tumatanda na rin siya at darating yung time na hindi na namin siya makakasama. Hindi ko na-appreciate yung pagtayo niya sa amin bilang nanay at tatay ever since na mawala si Daddy. Na kahit alam ko siya na lang ang natitirang magulang ko sa mundo, ay palagi ko pa siyang inaaway at sinasaktan emotionally. Nilapitan ko siya at niyakap mula sa likod. Napahagulgol na lang ako habang humihingi ng sorry sa kanya. Inabot naman niya ang ulo ko at hinaplos iyon. Sa ganoong pwesto kami nadatna ng mga kapatid ko at pati sila ay nakiyakap at nakiiyak na rin. Fast forward to a month later, nasa isang cafe kami ni Gladys at napunta yung usapan namin sa diabetes. Doon niya palang naalalang ikwento ng lolo sa center na namatay na pala a day after kong umalis dahil sa heart attack at dulot ng diabetes. Alam mo ba be, 2 na silang namatay doon. Naalala mo ba yung gabing namasyal tayo at dumiretso tayo sa center? Tanong niya. Oo, bakit? Balik tanong ko sa kanya. Nung gabi pala na yun, may unang namatay. May diabetes din daw eh. Tapos hindi na makakita yung 2 mata. Mag-isa na lang rin sa buhay at wala ng mga kamag-anak na bumibisita sa kanya. Nakakaawa nga eh. Kahit sa huling sandali ng buhay niya, mag-isa siya. Sa labas ng cafe kami nakaupo noon para medyo nakabilad kami sa araw. Pero umakyat yung lamig sa katawan ko dahil sa ikinwento niya. Babae? Babae ba yung namatay? Tanong ko ulit. Oo. Ba't alam mo? Aniya habang umihigop ng kape. Hindi, wala yun be. Nulaan ko lang. Naalala mo ba yung kinwento ko sa'yo dati na babaeng humabol sa akin? Wala rin kasing mata yun eh. Sabi ko sa kanya na agad ko namang pinagsisihan dahil naibugan niya yung kape niyang iniinom. Sa isip ko nun, 2 beses ko nakita yung matandang babae at kinagabihan ng sumunod na araw ay may namatay na matandang bulag. Same with Lolo. 2 beses ko rin siya nakita in 2 places where he wasn't supposed to be at kinabukasan ay namatay siya. Yung missing torso kaya ni Lolo ay palatandaan ng heart attack niya? Sino yung dalaw niya at bakit kaya niya sinabihan si Lolo na tulungan ako? How about yung panaginip ko? Hindi ko pa yun naikikwento kahit kanino. Dati-rati, puro paramdam lang ng mga entities ang nararanasan ko, then a slight glance sa kanila. Sunod ay nagsimula ko silang makita as blurred and shadowy figures. Minsan, naaamoy, naririnig at nape-perceive ko yung intentions nila, kaya naman nakakaya ko silang i-overcome. At ito ngang huli,
ay naging mas malala dahil nakikita ko na in forms na parang totoo silang tao. Yes, minsan nararamdaman ko lang. Minsan shadowy appearance kaya madali ko silang ma-distinguish or ma-point out. Pero paano kung nasa form sila na parang tao? Paano kung yung ibang nakakasalubong ko ay hindi pala totoong tao? At saka itong nangyaring parang premonition. Nakita ko ba yung signs na pagkamatay ng dalawang tao? Nakita ko rin ba yung posibleng aksidente na dapat ay mangyayari? For the first time ever, pakiramdam ko ay hindi na blessing itong ability ko. In a way, ako mismo ay natatakot na sa sarili ko at sa mga bagay-bagay na kaya kong gawin. Abnormal ba ako? O isinumpa? Akala ng iba, cool ang ganitong ability. Siguro, oo, minsan. Pero 'di ba, there is always two sides to a coin. Pwedeng magamit mo yung ability mo para makatulong sa iba. Pero what if yung ability mo ring ito ang magpapahamak sa'yo? Sabi ko noong una, ayokong gamitin yung ability ko dahil ayoko ring lumaki ang influence nito sa buhay ko. Siguro, things really happen for a reason. Basta ang importante naman ay yung pananampalataya natin. Yung puso natin ay nakafix sa Diyos. Sabi nga sa Bible verse na Romans 8:31, if God be for us, who can be against us? Muli, ako po si Marga at ito ang kwentong kilabot ko. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam!